Okay, sa QuickBooks Construction pa rin tayo 'no. Ang importante na una nating i-set up sa ating QuickBooks for Construction is yung ating chart of accounts 'no, okay. Chart of accounts, punta tayo sa company and then chart of accounts or click natin yung Control A, okay. Yan yung una nating i-set up kung ano yung itsura na magiging financial statement natin at yung kung anong mga ledgers yung kakailanganin natin. Standard ledgers lang naman yung kailangan natin na i-set up dito para sa ating company 'no. So yan yung lalabas sa ating trial balance, balance sheet statement and yung ating income statement. And ito rin yung mga gagamitin natin na ledgers along the way sa ating pagpo-post ng mga entries. So QuickBooks Premier po yung ginamit natin dito and this QuickBooks Premier is tawag doon, ang core niya talaga is accounting. So QuickBooks is accounting ano talaga siya, software talaga siya and lahat ng transaction sa ating QuickBooks ay merong related na journal entry. So kailangan po nating i-set up ng maigi yung ating chart of accounts. So tulad nito, meron tayong accounts receivable. Kayo na lang po mag-design accordingly or pwede po kayo mag-research ng mga chart of accounts na na depende sa inyong construction or iba rin po yung chart of accounts for the service business and for the um, buying and selling ng trade no or trade business no. So iba rin yung structure niya. So ganyan po yung ating chart of accounts. Okay? Yung expanded withholding tax naka ano siya, naka groups na ganyan and then and so on and so forth, no? So, and then nag-group din ako ng general admin tapos general operation. So, ganyan. So, paano ko po ginawa yan? Right click and then new. Okay? O kaya dito sa baba, account new. Pag mag-create tayo ng accounts. So, meron niyang category, income, expense, tapos yung ating fixed asset, banks, loan. Ayan, yung credit card din natin gagamitin yan. Malito lang kayo. Loan, loan pwede yan sa ating, ano yan, liability. So, lima lang naman po yan na, ano, na klase, no? Um, tawag doon sa asset natin is liability and yung asset, sa ating balance sheet is asset and liability. Nagkakaroon lang po siya ng variance, no? Asset and liability, owner's equity, tatlo po yun, no? Nagkakaroon lang siya ng variance na pagdating sa asset. Sa asset natin, meron tayong current asset, non-current asset, and fixed asset, okay? Sa ating, tawag doon, sa ating namang liability, nagkakaroon lang din siya ng variance, no? Meron tayong accounts, yung current liability and long-term liability or yung non-current liability. Pagdating naman sa equity, diyan natin makikita yung ating shareholders equity or yung ating owner's capital, retained earnings, withdrawals, tapos yung ating um, tawag doon, opening balance equity, diyan din po natin ipapasok. And then yung ating mga dividends na dinidisburse doon sa ating mga shareholders. So, pwede din po ilagay natin dyan sa equity para magkaroon po siya ng equity statement. Tapos, yun lang po. And then, yung so, apat. Sa balance sheet, tatlo. No? Asset, liability, and equity. And then, sa atin namang income statement, income, and expense. Yun lang dalawa. Income and expense lang. So, nagkakaroon lang tayo ng other income, other expense, pero income and expense lang siya. Meron tayong cost of goods sold, expense din siya. Okay? So, dalawa lang talaga siya. Income and expense lang talaga yung ating um, income statement. And then, sabi ko nga, lima lang yan para hindi kayo maguluhan. No? Asset, liability, equity. Tapos, ayun yung nasa balance sheet natin. No? And then sa income statement naman, income and expense. Okay? Meron lang siyang variance. Pero meron lang siyang variance dito. Pero doon lang siya naglalaro sa limang category na yon, main category. Okay? So, create na tayo. Halimbawa, create tayo ng expense account. Okay? Okay lang natin. Tapos, meron tayong tinatawag dito na
sub-account of. Kasi pwede nating i-under siya. Halimbawa, i-under ko siya sa general administrative expenses. Okay? Para maging naka-downline siya dyan, no? Ganyan. Okay? Para nakagrupo siya. So, lalagay lang natin yung account dito, tapos yung account number. Sundan nyo na lang yung ating, yung ating mga numbering dyan, no? Gawa na lang po kayo ng inyo pong account number niya. So, ganyan lang po. Tapos, right ulit tayo, right click, and then new. Tapos, bank account naman. Okay. So, sa bank account, anong ilalagay natin dito? Yung mga cash on hand. Tapos, cash in bank. Yan po yan. Ang ginagamit po na terms dyan sa QuickBook is bank. Cash on hand, petty cash, revolving fund, and then yung ating mga cash in bank USD account, cash in bank savings account, cash in bank checking account, dyan po lahat sa banks. Okay? So, ganyan lang din po. Ito po yung ating account number, description, kung meron yan bank account number, so on and so forth. Huwag nyo na lang pong lagyan ng opening balance. Ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng tamang opening balance para po madali natin itali yung ating tawag doon yung ating financials. Okay? So, ganyan lang po. Meron po tayong tinatawag na mother and child relationship pagdating po sa ledgers. Para po pag nag-right click ka rito at nag-quick report ka, lalabas lahat ng mga reports na naka-downline sa kanya. So, ibig sabihin, kung meron kang EWT, compensation, purchases, rent, ito naka-downline sa kanya. Halimbawa, pwede kang gumawa ng group report ng lahat ng yan gamit itong pinaka-mother niya. Okay? Yan po yung technique dyan. Tulad nito, cost of goods sold account, may mga naka-downline sa kanya. So, ibig sabihin, pag gumawa ako ng report ng cost of goods sold, kukunin niya kung magkano sa construction materials, kung magkano sa other construction costs, subcontractor expenses, and so on, no? Or kung gusto mo namang gumawa ng report specific sa construction materials lang, dito ka gagawa ng report. Nagko-quick report ka sa construction materials lang. No, kaya maganda meron po tayong parent and child or yung hierarchy na setup diyan, naka-sub account siya para pwede tayong gumawa ng report nung buong, halimbawa to, general expenses, tas ito yung mga expenses niya, no? Gagawa siya ng report, overall general expenses. Okay? Tapos, ilalabas niya lahat ng expenses specifically dun sa mga expenses na yan na naka-downline sa kanya. Yun po yung kagandahan ng ganitong setup na naka-hierarchy view. And then, isa sa mga sinasabi ko sa mga gumagawa ng financial statement, ilimit natin yung ating chart of accounts na hindi ganun karami. No? Hindi ganun karami. Number one na ayaw ko as accountant na sobrang dami ng ledger accounts. Kasi nahihirapan ako mag-reconcile. No? Tuturuan ko kayo yung technique kung paano sa mga transaction hindi kailangan na madami yung chart of accounts. Tulad nitong ating halimbawa ay saan ba yung madala? Halimbawa, electricity. Sa electricity expenses, kung halimbawa, 4 yung kontador ninyo, 5 yung billings, o 4 yung billings, no? So, hindi mo pwedeng gawan ng isa-isang ledgers yung 4 na, huwag mo nang gawan ng, huwag mo nang gawan ng 4 na ledgers yung 4 na account. 'Di ba? Dadami lang yung iyong ledger account. So, electricity expenses, as simple electricity expenses. Tuturo ko pa sa inyo yung technique doon para kung paano nyo po mamamonitor yung bawat electricity ledger account na kung 4 yung inyong kontador. O ganun din sa ating halimbawa sa telephone expenses. 'Di ba? So, kung meron tayong telephone expenses, meron tayong dalawang internet provider, isang Converge, isang PLDT. Tuturo ko po sa inyo kung paano yun tawag. Hindi mo na kailangan ilagawan ng ledgers yun dito. Converge, PLDT, tapos kung ano-ano pa. So, dadami yung ledger account. So,
sa BIR compliance, mas simple na ganito. Internet and telephone expenses, yun na. No? Tuturo ko po sa inyo kung paano po siya minomonitor naman, kung ano yung mga nilalaman nitong internet and telephone expenses. So, ma-itemize natin yan sa mga susunod na lesson. Tuturo ko po sa inyo kung paano i-itemize yon. So, ang technique po sa paggagawa ng ledger is mas simple, mas detailed, or mas tawag doon, paano ba sabihin? Mas specific yung mga expenses. Okay? Tulad niyan, no, rent, expenses. Ganyan lang. Hindi kailangan ng sobrang dami. Unless marami kayong tinututukan na expenses. Pero para sa akin, mas ganito lang kakonti yung expenses niya, mas maganda. Mas madaling i-reconcile, mas madaling i-check, mas madaling magawa ng financial statement, mas madaling mag-comply sa BIR, mas madaling matapos natin yung ating mga trabaho pagka konti lang yung binabantayan ng mga ledgers. Tuturo ko na lang po sa inyo yung ibang mga techniques pagdating sa transaction kung paano tayo makagawa ng report, ma-itemize natin yung ating, halimbawa, yung ating water utilities expenses. So meron tayong halimbawa prime water, nawasa, and kung ano-ano pa mga iba-ibang mga line ng tubig na minomonitor. Pwede yun. Pasok lang natin siya sa water utilities expenses. Tuturo ko na lang po kung paano natin i-itemize yon. Kung magkano yung expenses natin sa nawasa, magkano yung expenses natin sa prime water, magkano yung expenses natin sa iba mga tawag doon yung mga utilities natin sa water. So far, ganyan lang muna yung ating chart of accounts. Madali lang naman yan. Or mas maganda po kung meron kayong sound knowledge of accounting. And magpa-consult din po kayo sa mga bookkeepers or sa mga accountant natin kung ano po yung suggested chart of accounts na kakailanganin nila. Kasi po, in line with the BIR, kailangan din natin sundan yung yung mga nagbo-bookkeepers natin para hindi rin sila mahirap mag-comply dun sa ating mga ITR completion o sa mga requirements ni BIR. Guidance lang din. Kailangan natin ng tamang chart of accounts. So, dinidesign po ito, ini-structure. Hindi po pwedeng gusto ko ganito, gusto ko ganyan. So, pinagpaplanuhan din po. Unahin muna natin planuhin yung ating chart of accounts para tuloy-tuloy yung ating paggamit ng QuickBooks. No? So, ulitin ko, QuickBooks Premier Desktop Edition 2021 yung gamit ko rito. So, applicable din naman to sa ibang version ng Premier. So, for construction. So, thank you.